Hello everyone, mga guys, magandang araw o gabi dyan sa inyong lahat. Ito na naman po tayo, nagpapaalala sa lahat ng mga Filipino na nag-a-apply bilang truck driver sa Europe, mga kababayan. So itong video natin ito ngayon, ituturo ko sa inyo ang ilang mga tips kung paano po tayo ini-interview ni migrants, mga kababayan, ni migrants sa immigration. So unang-una sa lahat, mga kababayan, dapat meron kayong reviewer at lahat ng mga dokumento ninyo, mga kababayan, ay dapat alam nyo po, lalong-lalo na yung personal details po natin, kasi yun po ang madalas na itinatanong ni migrants sa atin. Madalas, mga kababayan, ang tinatanong unang-una ay ang pangalan. So dahil English po ang tanong, mga kababayan, dahil siyempre immigration officer, especially from Lithuania or any other countries from Europe, hindi naman sila nagsasalita ng Pilipino, kaya ang tanong talaga ay English. So pag sinabi, mga kababayan, what is your full name or your date of birth, your place of birth, dapat ang isasagot nyo, mga kababayan, ay yung mga dokumento na nakalagay doon sa, kung ano nakalagay doon sa passport. Unang-una po yan. Yung pangalawa, mga kababayan, ang tanong, madalas ang katanungan dito ay ganito: what are you applying for? Visa or TRP? So ang isasagot natin, siyempre hindi po visa, mga kababayan. Ang isasagot po natin ay ang ganito: I am applying for TRP or Temporary Residence Permit, work in Lithuania as a truck driver. Yun lang po. Sa mga lahat ng truck drivers lang ito, mga kababayan, ha. Tapos pangatlong question, mga kababayan, siyempre dapat English pa rin ang sagot natin. Could you please provide in full package of documents? Pagka mga ganyang tanong, mga kababayan, ang isasagot natin dyan, siyempre, I have here with me with my passport. Unang-una, passport, yung proof of work experience po natin, yung ating COA, at saka yung driver's license, siyempre meron tayo noon, at saka yung NBI apostille, yung NBI na pinapa-apostille natin, at saka yung health insurance. Ang madalas na nagpo-provide niyan, mga kabayan, nating health insurance is our employer abroad. Halimbawa, yung kumpanya na tumatanggap sa atin doon at nag-offer sa atin ng trabahong ito. So pang-apat, mga kabayan, madalas na tinatanong sa migrants ay what is your current profession now? So wag nating sabihin, mga kababayan, na pag halimbawa ikaw ay walang trabaho, wag mong sabihin na I am a jobless. Wag po. Ang isasagot po natin, unang-una, tandaan natin na tayo ay professional bilang isang truck driver. So ang isasagot natin, my current profession is professional trailer truck driver, and I am presently working in freight transportation, operating articulated trucks and handling long haul routes. Mas maganda, mga kababayan, kung halimbawa yung truck driver na pag-apply mo dito sa Europe ay halimbawa yung tanker, ganyan, kasi iba-iba tayo ng fields of driving, mga kababayan. Pero ang sa amin, ang inaano namin, focus po kami sa reefer, kasi yun yung offer sa amin, mga kababayan. Yan yung trabaho namin doon. So pang-lima, what is your current work in the Philippines and how long are you working? So in this type of question, mga kababayan, dito na po lalabas yung ating experience, kung anong trabaho natin dito sa Pilipinas. Kasi yan po ay laging tinatanong ni migrants sa atin kung ano, kasi nakalagay po yan sa ating resume. Kasi doon po madalas nagbabase si migrants sa resume po natin. So ang isasagot natin, by possible answer, I have been working as a trailer truck driver here in Philippines for exactly 13 years in the freight and logistics sector. Wag mong banggitin, mga kababayan, na ikaw ay jobless. Yun lang talaga. At saka yung nagda-drive ka ng street chassis, kasi yung ina-applyan po natin ay trailer truck driver. So pang-anim po,
How many years of experience do you have as a trailer truck driver? Ay sasagot natin ito siyempre yung experience natin. So paano mag-deliver? Paano mag-deliver ng sagot? Alam nyo na yon. Sa akin, ang isasagot ko, I have 11 years of experience as a trailer truck driver, and during this time I have operated long haul and inter-island routes across the Philippines, transporting various types of cargoes, navigating different conditions, road conditions, and constantly ensuring compliance with road regulations. Kasi tinitingnan nila dyan mga kababayan kung baka may mga madalas tayo mga huli, kung ganyan ba yung mga isiping ganyan. Dapat alam lang nila na tayo ay sumusunod sa batas trapiko dito sa ating bansa sa Pilipinas. So number 7 question, what is your direction, or what are your driving routes in the Philippines? So dito na makikita at ano ng Migris officer mga kababayan kung ano ang experience natin pagdating po sa mga ruta dito sa Pilipinas. Kasi sa Europe kasi mga kababayan, madalas po excuse me, madalas po kasi sa Europe mga kababayan, ang driving hours nila doon, siyempre nandoon na yung 9 hours din driving. Ang ano nila kasi doon mga kababayan, yung mahabang biyahe. Kaya kung tayo ba ay sanay, kaya yun ang ibig nilang sabihin dito mga kabayan. What is your direction and what are your driving routes in the Philippines? Kasi nakita nila siguro maliit yung isla natin. So ang sasagot natin ganito: I drive on domestic long haul routes throughout the Philippines, including inter-island transportation. My work involves driving on expressway, national highways, provincial roads, and urban roads, and coordinating with roll-on, roll-off ferry crossing between islands. So i-focus natin mga kababayan na dahil maliit lang yung isla ng Pilipinas, kailangan mataas at mahaba yung drive natin na kaya natin ang 9 na oras na biyahe sa araw-araw. So pang-8 mga kababayan, how do the employer interview you? So ito na, kung lalabas ngayon kung paano ka in-interview ng employer, o paano ka ba in-interview ng employer. So sa akin, I was interviewed by, hindi ko na sasabihin yung pangalan kasi bawal po yun. I was interviewed by Miss, our HR manager in this company, and my employer first contact me via MS Teams interview, and then after that they came to the Philippines for an in-person interview before offering me the employment contract. So yun lang ang sasagot ko. So pang-siyam, why did the interview and tested your driving skills? When did the interview and tested your driving skills? So sa akin mga kababayan, so far since December ako, first week of December, so naggumawa ako ng sagot. Ito yung sagot ko: the in-person interview and driving test were held during the first week of December. After successfully completing the evaluation, they offered me an employment contract to work in Lithuania. Yun ang sagot ko mga friends. Kasi first week din naman talaga ng December nag-offer si company ko ng ganitong trabaho. So number 10, what will be your work conditions when you work in Lithuania or any other place in Europe? So ito na, papasok na dito yung ating motivation and responsibilities. Yun, yung pinag-aralan natin. So my responsibilities, sa akin lang to my responsibilities include the driving safely, delivering refrigerated cargo yung sa amin, delivering refrigerated cargo on schedule, operating and monitoring the refrigerated unit,
controlling temperature settings, ensuring proper storage condition for goods, using and monitoring the digital tachograph, complying with the driving rest and regulations, completing transportation documents, and following all European safety and labor regulations. So, yan lang po muna mga kababayan. Hanggang sa susunod na videos natin. Magandang araw po sa inyong lahat. Good luck po sa lahat na nag-a-apply. Maraming salamat po sa inyong lahat.